Isang magandang araw po sa inyong lahat. Thank you po na pinili niyo pong makinig. Ito pong ating tema at ang ating talata ay sa Romans chapter 5, verse 6 to 11. Ano po ang sabi po sa Roma 5, 6 hanggang 11? Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mga ngahas mamatay. Totoo po, no? Kung meron pong magsakripisyo para sa mabuting tao, pero yung nagkasalat, ba't mo pipiliin yan? Ano? Kaya ang tawag po sa ginawa ni Jesus para sa atin ay biyaya. Roma 5:8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga ngayong itinuring tayong ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung naong nang tayo'y mga kaaway, ay pinaipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na sa pamagitan niya'y tinamon natin ngayon ang pakikipagkasundo. Napaliwanag po, no, yung pagkasundo o reconciliation. Why? Kasi po, ang sabi po ng Bible, sa buhay po natin, unang-una, yung posisyon ng tao ay alanganin. Ano pong meron sa ating posisyon? Number 1 is weak, sabi po ng verse number 6. No, tayo po ay powerless laban sa kasalanan. No? Pag pinag-aralan niyo po yung verse number 6 of Romans chapter 5. Ano po? Basahin ko nga po ulit. Romans chapter 5 verse number 6. Ano po ang sabi po roon? For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Nung tayo wala pang lakas. Bakit po? Ay wala po tayong mailalakas na puwersa para po mahadlangan ang ating buhay na makasalanan. We are powerless, no? Naiharap natin ang ating sarili sa Diyos, no? Na para tayong TV na bukas lang at tuloy-tuloy lang doon sa mga palabas, ano po? Okay, hanggat hindi mo hinuhugot yung hanggat di mo hinuhugot ay tuloy-tuloy lang siya. Okay naman, parang blender na kung hindi mo isasaksak ay hindi po gagana at hindi mangyayari ang kagustuhan ng Diyos sa atin hanggat walang power. Ano po? Noong tayo'y wala pa sa Panginoon. And then verse 6, namatay si Jesus para sa ungodly. Pag sinabi ungodly, ay wala talaga ang pagiging maayos, no? Lumayo talaga tayo sa tunay na kalooban ng Diyos. At sabi po ng verse number 6, no, tayo ay nagkasala, no? Tayo ay verse 10 ay may pagkakaalit sa Diyos. Tayo po ay enemies with God. Tayo ay separated and isolated from His will at sa kanyang purpose sa ating buhay. Pero anong ginawa ni Jesus? Namatay siya. Ano po? Dahil sa kanyang biyaya, hindi sa ating mga sarili, kundi sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga sabi niya, ano pat mayroong mamatay para sa makasalanan, bibihira yon, no? Si Jesus lang po ang nakagawa po ng lahat ng yon, no? At dahil po doon, John 1:12, tayo ginawang anak, wala na separation sa Diyos. Ni-reconcile po tayo, sabi doon sa talata. At ang seguridad po natin ay hindi lang po ngayon bilang anak ng Diyos, kundi sa pang walang hanggan. Kaya mga minamahal, nawa nagdesisyon ka na, nagsisi, at tinanggap si Jesus sa pananampalataya. Tinanggap mo na ang kanyang regalo. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Pagsisihan po natin yung aminin natin na wala tayong magagawa kundi kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng pagtanggap kay Jesus. Yan po, our decision, our reconciliation, and our position. Nawa po, sa mga oras na to, isa ka na doon sa inaring ganap at na-reconcile sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa amin pong napag-aralan ngayon
Nawa po, isa nga po kami doon sa binago mo at pinalayang. Thank you po na nang kami makasalanan pa, ikaw ay umibig sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po muli si Pastor Paul Borja nagsasabi, kailangan natin ang Panginoon.